Yan, good afternoon classmates. Kami na yung group 2 na i-refer namin is all about plant location. Sa pag-business, napaka-importante ng pag-locate ng mga planta ng mga manufacturing, ng mga business manufacturing. Bakit? Kasi bago sila magtayo ng isang company, nagkakaroon sila ng pag-forecast. Kung saan long range forecast ang tawag doon. Kung saan, meron silang mga target place. Halimbawa, pag-umisa pa lang sila, tapos pag may existing din, pag ina-expand nila yung planta nila, maraming factor na ino-consider yung pag-locate ng kanilang mga planta. Bakit? Kasi pag minsan, ang isang company nagkamali or hindi naging productive doon, yung business nila sa lugar kung saan sila nagtayo, nagiging dahilan yung minsan kung bakit nalulugin ang isang kumpanya. Okay? So, sa plant location, meron tayong tatlong factors na kino-consider when we are selecting a suitable location sa isang business. Una dyan is, in case of starting a new business or venture. In case of starting a new venture. New business na lang. Ito unang factor na to, meron itong nilalaman na tatlong factor na kung saan dapat din kino-consider ng isang entrepreneur sa pag-locate ng kanyang location. Pag bago siya, pag mag-uumpisa pa lang siya. Unang factor dito is yung identification of region. Identification of region. Okay, basahin na yan. Region. And next is, dito, saan ba, dito kayo consider dito na kung maglalaki ba sila dito, okay, magiging teknolohiya dito, magiging productive ba sa region na pipiliin nila, sa pagmamarket nila ng mga, ng mga products nila, or sa pag-business nila. Next is choice of assigned within a region. Kapag ang isang entrepreneur ay nakapili na ng region, next thing na gagawin niya is to choose a site within a region. Halimbawa, nakakuha ka na ng place. Sa place na yon, sa region na yon, dito mo ilalagay kung halimbawa yung sa technology, para magsasegregate ng mga magkakatulad sa pagtatayo mo ng business. Gets niyo po? And next is dimensional analysis. Dito kasi, hindi ko na ito sobrang i-explain sa inyo kasi may mga computation ginagawa yung mga entrepreneurs dito, yung mga nag-business. Tapos saan, kino-consider nila dito yung mga tangible at intangible resources nila. Okay po yun?